Kahit gano'n na ang nangyayari sa bata, ninais pa rin ni Pilipo na ipagpatuloy ang kanyang inumpisahang gamutan. Ang ama naman nito, maiging nilinisan ang kanilang papag upang kahit papaano'y hindi gumapang kung saan-saan ang mga linta. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang napagtanto ni Pilipo na unti-unti nang gumagana ang kanyang panggagamot. May nasisipat na kasi siya noong mga uod na lumalabas sa tenga ng bata na isang indikasyon na nahihilo na ang mga ito sa tawas na kanyang ipinainom. Maya-maya pa, wala nang ginawa doon si Pilipo kung hindi ang hintayin ang pagsilabasan ng iba pang mga insekto. Lahat ng mga lumabas na insekto sa katawan nito, hinuhuli at sinusunog nila sa kalan. Ginagawa nila yon upang masigurong hindi na ito makakabalik sa mambabarang. Isang oras pa ang lumipas, nilinis na nga ni Pilipo ang katawan ng pasyente. Bagaman may mga itlog pa ng insektong natira sa iilang parte ng katawan nito, naging panatag naman siya kahit papaano sa kadahilan ng alam niyang hindi na din yon magtatagal. Kinahapunan noong mismong araw, halos hindi magkamayaw sa tuwa ang mag-asawa nang makita nila ang anak nila na unti-unti nang gumagaling kahit papaano. Ginoong Pilipo, ayos na ho ba ang anak ko? Tanong ng lalaki. Oo, Manong, ayos na ho yan. Pero may mga bagay pa akong gagawin para tuluyan na talaga siyang gumaling at para hindi na siya balikan. Sagot naman ni Pilipo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pag-ihip niya ng usal sa bumbunan ng bata. Kumuha din siya ng isang hibla ng buhok nito upang sunugin sa kamangyan na merong tawas. Ginawa yun ni Pilipo nang sa gayoy magawa niyang matukoy ang kinaroroonan ng mambabarang na gumagambala dito ng isang buwan. Pumasok na din sa kanyang isipan noon na hindi niya pa ito pakikitaan ng kahit na anong awa sa mga karumal-dumal nitong nagawa. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, doon na nalaman ni Pilipo na kababaryo lang pala ng kanyang biktima ang gumagambala rito. Ang labis niya pa noong ipinagtataka ay kung bakit hindi ito nagawang mahalata ng mga magulang ng biktima. Nang matuntunan niya ang kinaroroonan ng nilalang, agad naman niya itong pinuntahan ng walang kahit na anong binibitawang salita. Hindi na din niya noon pinasama ang lalaki sa kadahilan ng magiging abala lang ito sa kanyang mga gagawin. Habang binabagtas ni Pilipo ang daan patungong baryo, panay naman ang panginginig ng kanyang buong katawan dahil sa panggigigil at galit sa mambabarang. Isinumpa niya noon sa kanyang sarili na hindi niya pakikitaan ng kahit na anong uri ng awa ang mga demonyong gumambala sa kanyang pasyenteng bata. Hindi sapat na kabayaran ang kanilang buhay para sa ginawa nilang pagpapahirap sa kanilang kapwa. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang tumigil si Pilipo sa kanyang paglalakad nang masipat niya ang isang kubong pinanggagalingan ng napakakapal na usok. Paglapit niya rito, dahan-dahan naman niyang naaamoy ang isang nakakasulasok na hangin na halos ikalabas na ng kanyang mga kinain. Bagaman gano'n na ang kanyang naaamoy sa paligid, pinilit niya pa ring ipagpatuloy ang kanyang paglapit. Maya-maya pa, napatigil naman siya sa kanyang paglalakad nang marinig niya ang dalawang panauhin sa loob ng bahay na nagtatalo. Napakatitining ng mga boses nito na animoy mapagkakamalan mong mga dyablo. Ang labis pang ikinagulat doon ni Pilipo ay ang dialektong ginagamit ng mga ito habang sila ay nag-uusap. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagramdam sa buong paligid, doon na niya nakita ang iilang sigbing gumagala sa bakuran ng bahay ng mga mambabarang. May mga engkantong itim ding nagmamasid sa lugar
na siyang nagbibigay ulat sa mga Panginoong kanilang pinagsisilbihan. Matapos itong masilayan ni Pilipo, wala na siyang maisip na paraan kung hindi ang pasukin ng buong tapang ang bakuran ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang tumayo si Pilipo sa lugar na kanyang pinagkukublian. Pagsilay sa kanya doon ng mga sigbin, agad namang nagsiungawan ng mga ito at dahan-dahang lumapit sa kanyang kinaroroonan. Hindi naman ito gaanong pinapansin ni Pilipo sa kadahilanang wala siyang pakay sa mga ito. Habang umaangil noon ang mga sigbin, rinig naman niya ang papatabog na paglalakad ng mga nilalang. Paglabas nito ng pinto ng kanilang bahay, agad namang nagwika ang isa sa mga ito ng, Sino yan? Kung may bibilihin ka, bukas na lang. Masyadong gabi na. Nang marinig ni Pilipo ang sinabi nito, agad naman siyang pumasok sa bakuran ng mga mambabarang upang komprontahin ang mga ito. Nang masipat niyang susugod na ang sigbin sa kanyang kinatatayuan, agad naman niya itong tinitigan ng napakasama na merong halong paninindak. Sa puntong yon, biglang natigilan ang mga mambabarang dahil sa pagkawala ng presensya ng sinukuan. Matapos itong gawin ni Pilipo, dali-dali naman siyang umakyat sa hagdan ng bahay nito na siyang naging sanhi upang magsipasok ang mga mambabarang sa kanilang tahanan. Halos hindi nakakalapit ang mga ito sa kanya na para bang meron siyang tangan-tangang nakakahawang sakit. Bakit niyo ginambala ang batang yon? Magsalita kayo! Wika ni Pilipo matapos nilang makapasok sa loob ng pamamahay nila. Sinong bata? Wala kaming binibiktimang bata. Sino ka ba? Tanong naman ng isa sa mga mambabarang. Nang marinig ni Pilipo ang kabastusan na naging sagot nito, mabilisan naman niya itong kinuwelyuhan habang nagwiwika ng, "Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo." Dahil sa ginawa noon ni Pilipo, nagkaroon naman ng tsansa ang isa pang mambabarang na gumawa ng pasimpleng pag-atake sa kanyang kinaroroonan. Pagdakma nito ng isang garapong naglalaman ng insekto, agad naman niya itong inihagis kay Pilipo habang patuloy na nag-uusal. Nang maramdaman niya ang ginawa nito, dali-dali naman niyang tinitigan ang isa pang mambabarang at doon bumungad sa kanya ang isang garapong naibato na nito sa kanyang ulo. Alam ni Pilipong hindi na niya ito maiiwasan kung kaya't wala na siyang pagpipilian kung hindi salubungin ng garapong naglalaman ng isang hindi pamilyar na insekto. Pagtama nito sa kanyang ulo, agad namang nabasag ang garapong yon at kasabay nito ang pagpasok sa kanyang tenga ng insektong napapaloob doon. Wala nang nagawa si Pilipo kung hindi hayaan na lamang ang insektong yon habang patuloy itong kinokontra gamit-gamit ang abilidad ng mutya ng sinukuan. Tapos ka na! Napakatapang mong pumasok sa loob ng bahay namin. Wala ka naman palang ibubuga. Wika ng mambabarang habang patuloy itong tumatawa. Matapos itong marinig ni Pilipo, agad naman itong dumura sa kanyang palad at kasabay nito ang paglabas ng patay na insekto na kanina lang ay pumasok pa ng buhay sa kanyang tenga. Bakit? Ano bang nagagawa ng insektong ito? Tanong ni Pilipo sa nilalang habang hinahawak-hawakan ang patay na insekto. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtahimik ng mambabarang dahil sa labis na pagkagulat. Maya-maya pa, wala nang nagawa ang mga nilalang na yon kung hindi ang magsisisigaw sa kadahilanang nagawa ng mahawakan ni Pilipo ang kanyang tangang mutya ng sinukuan. Sa sobrang pagkataranta at takot ng mga ito, maging ang dingding ng kanilang bahay na gawa sa solidong kahoy
pilit nilang binubuksan para lamang makawala sa presensya ng antingero. Nang mabigo silang makalayo sa lugar na yon, tuluyan na ngang lumupasay ang dalawang mambabarang habang patuloy na umuungol. Paglapit dito ni Pilipo, maigi naman niyang pinagmasdan ang katayuan ng mga ito. Nang mapagtanto niyang wala ng kakayahan ng mga mambabarang para lumaban, dahan-dahan na niyang kinaladkad ang mga ito papalabas ng kanilang tahanan. Dinala niya yon sa isang masukal na lugar upang walang makakita sa kababaryo ng kanyang pasyente. Pagdating nila sa looban ng gubat, agad namang isinabit ni Pilipo ang mga ito sa isang matibay na sanga ng puno. Naghintay din siya noon ng ilang minuto para lamang bumalik ang wisyo ng mga demonyo. Nang magising na ang mga ito, dahan-dahan naman yung tinitigan ni Pilipo habang patuloy na hindi kumikibo. Nang maramdaman ng mga nilalang na nakabitin sila, panay naman ang kanilang pagpupumiglas sa pagbabaka sakaling sila ay makakawala. Huwag niyo nang sayangin ang inyong mga lakas. Wala din kayong kakayahan para tumakas. Tanggapin niyo na kung anumang kaparusahang ihahatol ko sa inyo. Wika ni Pilipo. Nang marinig naman ito ng mambabarang, panay naman ang ginagawang pag-aangil ng mga ito habang nagmamakaawa. Kung pwede lang noon lumuha ng dugo ang mga nilalang, ginawa na nila yon, makatakas lamang sa kamatayang ipapataw sa kanila ng antingero. Subalit ang lahat ng kanilang pagmamakaawa para sa kanilang buhay ay nabaliwala sa kadahilan ng desidido si Pilipo noon na patawan sila ng kamatayan. Nang mapagtanto ng mga ito na hindi na nila mababago ang pagpapasya ng antingero, wala na silang nagawa kung hindi ang itigil ang kanilang pagmamakaawa. Nag-umpisa na din sila noong maglahad ng kanilang mga panig kung bakit nagawa nila ang isang buwang pagpapahirap sa biktima. Ayon sa mga mambabarang, kaya lang naman nila nagawa sa batang yon ang isang buwang pagpapahirap dahil na din sa kasalanan ng mga magulang nito sa kanilang pamilya. Manggugulang umano ang pamilya ng batang yon na siyang nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Ang lalaking tinulungan din noon ni Pilipo ang nagbigay ng dagok sa buhay ng kanilang ama kung kaya't namatay yon ng maaga. Matapos niyang marinig ang kwento ng mga ito, agad naman siyang napatahimik nang magwika ang isa sa mga mambabarang ng, Wala kaming balak patayin ng bata. Pahirap lang yan para matauhan ng kanyang ama. Kung tutuusin, meron kaming karapatan para gumante sa kanyang pamilya. Pero hindi naman namin to ginawa. Ang nais lang naman namin, Ginoo, ay mamulat ang kanyang ama na isang ganid at manlalamang. kasabay ng pagwika nito ay siya namang patuloy nitong pag-iyak sa kanyang kinaroroonan. Kahit nasa panig ng kaliwa ang mga nilalang na yon, hindi maiwasang maramdaman ni Pilipo ang pagiging seryoso ng mga ito sa kanilang binitawang salita. Kung iisipin, hindi nga nagsisinungaling ang mga mambabarang na yon sa kadahilan ng nagawa ng mapatunayan ni Pilipo na wala talagang balak patayin ng mga ito ang kanyang naging pasyente. Maya-maya pa, tuluyan na ngang bumaba ang tensyon sa buong paligid at kasabay nito ang pakikipag-usap niya ng mahinahon sa dalawang demonyo. Iniurong na din niya muna pansamantala ang hatol ng kamatayan sa mga ito upang maging patas sa kanyang sinusunod na hustisya. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang napaniwala si Pilipo sa mga bagay na inilahad sa kanya ng dalawang mambabarang. Bagaman alam niyang demonyo ang mga ito, hindi pa rin niya inaalis sa kanyang isipan na isa din yung mga tao. Sa pagbaba niya sa katawan ng mga ito sa puno, doon na nila pinag-usapan ng mga bagay-bagay na kinakailangan nilang gawin at ipangako ng mga mambabarang sa kanya.
Mga Ginoo, kung nais ninyong parusahan ang sino mang taong nagkasala sa inyo, sa kanila nyo ito gawin at huwag sa mga mahal nito sa buhay. Palagi niyong pakatatandaan, hindi kasalanan ng anak o asawa ng may sala ang nagawa nitong pagkakasala. Kahit kayo'y merong tangang lihim na karunungan, ipataw niyo ng maayos ang hustisya sa bawat nilalang. Sa ngayon, tatanungin ko kayo, ano ang gusto ninyong mangyari? Matapos marinig ng dalawa ang tanong ni Pilipo, napatahimik naman ito ng bahagya habang patuloy na pinag-iisipan ang sinabi sa kanila ni Pilipo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakapagdesisyon ng mga nilalang na isuko ang kanilang mga lihim na karunungan sa antingero. Nangako din ng mga ito na kailanmay hindi na nila gagamitin ang kanilang mga insekto upang sakta ng mga ordinaryong tao. Matapos itong marinig ni Pilipo, ninais na lamang niyang manahimik upang pag-isipan ang kanyang mga sasabihin. Mga kapatid, nagkakamali kayo kung yan ang nais ko para sa inyo. Hindi ko kukunin ang inyong mga karga, bagkus ay nasa inyo pa rin ang pagpapasya. Kayong bahala kung gagamitin niyo pa ulit ito sa masama. Ang sa akin lang kapag sa susunod na meron pa akong makaharap na taong sinaktan nyo ng walang hustisya, hindi na kayo magkakaroon pa ng isang pagkakataon na kagaya ngayon. Malumanay na wika ni Pilipo. Nang marinig naman ito ng dalawang mambabarang, agad naman nilang inilabas ang kanilang mga kargang agimat at libreta upang isuko kay Pilipo. Yun na lamang ang naisip nilang gawin para naman kahit papaano'y maibalik ang kabutihang ipinakita nito sa kanila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad ng mga mambabarang ang kanilang mga plano. Ayon sa kanila, ililibing na nila sa lupa ang kanilang mga karunungan upang makapagbagong buhay. Ipinagtapat din nila noon kay Pilipo na yon ang unang pagkakataon na ginamit nila ang kanilang mga karunungan. Ginoo, salamat ho dahil hindi nyo kami tinuluyan. Tunay ngang isa kang antingero at hindi isang berdugong mamamaslang ng mga nilalang na kagaya naming nabiktima lamang ng mga lihim na karunungan. Mangiyak-ngiyak na wika ng mambabarang. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman silang naglakad pabalik sa tahanan nito. Nais kasi nila noong maipakita kay Pilipo ang lahat ng kanilang mga kagamitan na nais nilang talikuran. Pagdating nila sa loob ng pamamahay nito, agad namang kinuha ng dalawang mambabarang ang lahat ng mga gamit nilang susunugin. Maging ang mga garapo noong nasa paligid, pinagbabasag na din ng mga ito upang maipakita kay Pilipo ang kanilang pagbabago. Nang malikom na nila ang lahat ng mga gamit na merong kaugnayan sa pambabarang, dali-dali naman nila itong dinala patungo sa likurang bahagi ng kanilang tahanan. Ginoo, ito na ho ang lahat ng aming mga karunungang inipon at minanapas sa aming mga ninuno. Bilang tanda ng aming pagbabago, pagmasdan ninyo ang pagsunog namin sa mga ito. Wika ng isang mambabarang. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbuhos ng langis ng kanyang kasama sa lahat ng gamit nilang nakuha. Hindi naman noon umimik si Pilipo, bagkus ay ninais na lamang niyang magmasid at manood sa gagawin ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang lumiyab ang apoy na siyang mabilisang tumupok sa mga libretang itim. Kahit gawa sa papel ang mga ito, nakagawayo ng isang napakaitim na usok na halos bumalot sa buong paligid. Matapos ang mga pangyayaring yon, naging masaya naman si Pilipo sa dalawa dahil kahit papaano nagawa ng mga itong magbago. Ibinilin din niya sa mga ito na kumbinsihin ang kanilang mga angkan na patuloy pa ring ginagamit ang karunungan ng barang
upang muling makapagsilbi sa Panginoon. Maya-maya pa, doon na nagpaalam si Pilipo na babalik na sa tahanan ng nabiktima ng mga ito. Hindi na noon sumama pa ang dalawa sa kadahilan ng ayaw nilang makita ang padre de pamilya ng bata na pumatay sa kanilang ama. Ayon sa mga mambabarang na marunong silang magpatawad pero hindi sila nakakalimot. Paano ba yan? Aalis na ako. Mag-iingat kayo ha. Huwag niyo ding kalimutang manalangin para makabawi kayo sa itaas. At palagi ninyong itatatak sa inyong isipan na mapanlin lang ang mga demonyo kapag ito ay inyong pinagsilbihan. Wika ni Pilipo. Matapos niyang makapagsalita, agad naman siyang umalis sa bahay ng mambabarang upang balikan ang tahanan ng kanyang pasyente. Sa puntong yon, doon niya na napagpasyahan na hikayatin ng ama ng bata upang humingi ng tawad sa mga taong nagawa nito ng pagkakasala. Ilang minuto pa ang lumipas, nakausap na nga ni Pilipo ang lalaki ng masinsinan. Hindi naman ito itinanggi ang kanyang pagkakasala sa pamilya ng mambabarang. Upang maituwid noon ang kanyang mga pagkakamali, nagpasama ito kay Pilipo sa tahanan ng mga nilalang upang personal na makahingi ng tawad. Pasensya na ho kayo, Ginoong Pilipo, kung nagawa kong maitago sa inyong bagay na ito. Nagawa ko lang naman hong magsinungaling dahil sa takot na baka hindi ninyo ako matulungan. Mangyak-ngiyak na wika ng lalaki habang sila ay naglalakad. Paano namang hindi kita tutulungan eh? Nangangailangan ka ng tulong. Albularyo ako. Responsibilidad kong tumulong sa tao sa mga pamamaraang kaya ko. Huwag kang mag-alala. Hindi yung problema para sa akin. Sana pag nakaharap mo na ang mga taong nagawan mo ng pagkakamali, taus-pusong ipakita mong paghingi ng tawad. Magkakaayos din kayo. Magtiwala ka. Wika ni Pilipo. Nang marating na nila ang bahay ng dalawang mambabarang, buong pagpapakumbaba namang pumasok ang lalaki sa tahanan nito. Nasa bakuran pa lamang noon sila Pilipo, ramdam na niya ang labis na pagkatakot at pagkalungkot ng lalaki. Nang marinig naman ng magkapatid na mambabarang ang pagbalik ng antingerong nagpabago sa kanila, agad naman nilang binuksan ang pinto ng kanilang tahanan upang papasukin ang mga ito. Nang masipat nila ang paglapit sa kanila ng lalaki, ninais na muna nilang hindi na kumibo upang magawa nilang mapag-usapan ng formal kung anumang galit ang namamagitan sa kanila. Pag-upo nila sa silid ng bahay nito, doon na inilahad ni Pilipo ang intensyon ng lalaki sa kanilang dalawa. Nang malaman nilang hihingi yun ng kapatawaran, buong puso naman nilang hinintay ang mga bagay na sasabihin ng lalaki. Nang tumahimik na noon ang buong paligid, ninais naman nila Pilipo na bigyan ng pagkakataon ang lalaki upang masabi ang mga bagay na nais niyang sabihin. Maya-maya pa, doon na nila nakita ang pagluha nito habang patuloy na yumuyuko sa kanilang harapan. Lumuhod na din ang lalaking yon para lamang maipakita ang kanyang sinseridad sa paghingi niya ng tawad. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman itong humagulgol sa pag-iyak habang paulit-ulit na humihingi ng kapatawaran sa magkapatid. Nilahad din ng lalaki noon na siya ang may sala sa lahat ng mga nangyari sa kanilang pamilya. Alam niyang naghihiganti lamang ang mga ito dahil sa ginawa niyang kasamaan sa pamilyang minsang nagturing sa kanyang kadugo. Matapos itong mailahad ng lalaki, tuluyan naman itong tumahimik habang patuloy sa pag-iyak. Paulit-ulit nitong sinasakta ng kanyang sarili para maipakita sa magkapatid na labis niyang pinagsisihan ang mga bagay na kanyang ginawa noong nakaraan. Buong puso din siya noong humingi ng kapatawaran at pakikiramay sa pagkamatay ng ama nitong nalugmok sa problema at utang
dahil na din sa kanya. Matapos itong maipagtapat ng lalaki, ilang minuto namang natigilan sa kanilang kinauupuan ng magkapatid. Kahit hindi nagsasalita ang mga ito, kitang-kita ni Pilipo ang pagtulo ng kanilang mga luha sa kanilang mga mata. Alam niyang kahit pusong bato ang mga ito, nagawa silang maantig sa paghihingi ng kapatawaran ng lalaki. Maya-maya pa, doon tuluyang tumayo ang dalawa at dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ng nakaluhod na lalaki. Hinayaan lang naman ito ni Pilipo sa kadahilanang alam niyang doon na mag-uumpisa ang pagbabalik ng kanilang mabuting pagsasama. Ayos lang ho yun. Wala namang may gusto sa ating mamatay si ama eh. Pasensya na din ho kayo kung sinakta namin ang iyong anak sa loob ng 1 buwan. Matapos nilang magkapatawaran, agad naman silang niyakap ng lalaki upang maipakita ang pasasalamat nito. Si Pilipo naman noon, nananatiling walang imiklang sa isang tabi habang pinagmamasdan ang napakagandang nangyayari. 1 oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagkasundo ang dalawa at napagpasyahan ng magtutulungan sa kung anuman ang magiging suliranin ng bawat isa. Nangako din noon ng lalaki na ibabalik sa magkapatid ang yamang nakulimbat niya sa yumao nitong ama. Sa pagpapatuloy ng kwento, doon na mag-uumpisa ang paghahanap ni Pilipo sa 3 baryo ng mga aswang. Okay, medyo drama tong episode na to, no? Pero yung episode 13, alam kong kapanapanabik yun. Kasi nga, magsisimula na si Pilipo, di ba? Tutugisin niya na yung hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 3 baryo ng mga aswang. Isipin nyo kung anong mga lahi, angka ng mga nasa baryo na yon. Kaya nakaka-excite. Pahintay na lang ako ng episode 13. Bale, magiging oras na natin siguro ay 5:15 at 8:15. Ilalagay ko sa premiere para makita nyo rin. Yun lang. Salamat.